Welcome to my day 3 here in Hong Kong, and ito yung room namin mga kamari-chef, napakaliit. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, dito kami nagstay sa City View. Tapos itong third day namin, pupunta kami sa Macau. Ang sasakyan namin is Turbojet. Turbojet ba or Turbo Boat? Ang pamasahe namin dito is 350 Hong Kong dollars. Tapos naka-promo siya na papunta pabalik na para sa 2 tao. So always check yung mga promo nila sa tour kasi marami silang mga pa-discount. So mga kamari-chef, today is Manol Day because ngayon lang ako nakasakay ng ganito. Ang saya! So we are looking at Manila Bay. Charot! And so hindi ko alam kung nasan tayo, pero aliw-aliw lang. Enjoy lang natin yung view. Tayo ay nag-island hop. Tapos yung area ng Macau is feeling ko reclaimed siya. Ang datingan niya is parang pinalaking Pasay na pina-engrande yung Macapagal area natin. Parang ganon. So ito na ang kanilang pagkain na delicacy nila is Portuguese egg tart. Mga kamari-chef, ngayon ko lang nalaman na Macau pala is part of Portugal noon. O, diba? From the Fisherman's Wharf, naglakad kami ng bonggang-bongga mga kamari-chef. Walang katapusan talaga yung paglalakad namin dito. Tapos, mga bandang gitna nung paglalakad namin, tumawid kami sa isang place na basta ang lakas niya maka-intersection, pero ang daming halaman, may mga park, ganun. So, itong mga Portuguese egg tart is talagang kailangan mong tikman. At tapos, ayan na, overlooking nga siya nung sinasabi ko na parang yung lugar nila is parang inextend yung mga lupa. Parang ganun. So, itong araw na to, nagtantrum talaga ako. Nahiyaman ako sabihin, pero nagtantrum. Mga kamari-chef, nakakapagod maglakad, ha? So, if you are planning to go here, you have to make sure na maganda yung rubber shoes mo. Tsaka buo yung kaluluwa mo na maglalakad ka. Kasi maganda nga yung rubber shoes mo kung hindi ka naman mentally prepared to walk. Hindi mo talaga ma-enjoy yung place. Yung natutunan ko sa araw na to, when you're traveling with a group, you have to make sure na parehas kayo ng itinerary. May iba kasing mga travelers na tight yung schedule nila. Talagang they jump from one place to another and take only 2 to 3 minutes sa isang lugar kasi picture-picture lang sila and they just want to see. Pero kung ikaw naman yung klase na tumatagal ka talaga sa isang lugar, inoosyoso mo lahat and it doesn't matter to you kung marami kang mapuntahan or hindi. Basta nakapunta ka lang, yung ganun. Then you have to make sure na at par ka with the group. Dito sa Macau, sikat yung shrimp raw na noodles or yung parang itlog ng shrimp na noodles. Pero syempre, magbe-braised beef pa rin tayo. Yan talaga yung pinunta ko dito eh. Tapos, yun nga, Portuguese egg tart. So, yun yung mga kinain natin. Tsaka walang kamatayang pineapple bread na wala namang pinya. My husband ate this really good bread na may parang pork chop na palaman. Ang sarap. Tapos, yung braised beef ko, this is curry, pero sobrang anghang nito. Compared to the first time that the first one that I ate. This one is talagang sobrang anghang. Pero titiisin natin yung anghang kasi mga kamari-chef, this is better than eating mga pagkain sa 7-Eleven. Sa dami ng Portuguese egg tart na nakain namin, nagustuhan ko tong nag-iisang una naming nadaanan kasi it's so flaky, tapos hindi malansa yung egg. Tapos manipis lang yung egg tart niya, yung custard niya. And it can be found sa stall dun sa may Coliseum. They served it really warm. Tapos ito na nga yung pineapple bun or pineapple bread. Tapos may malaki siyang tipak ng butter sa loob. And the bread is warm and soft and crunchy. Hindi ko alam kung bakit pineapple yung tawag nila dito. Pero mga kamari-chef, kaya ko ubusin yung isang buong tinapay. For some reason, it's so big, pero it's so light. And ewan ko ba, ang sarap niya. Hype na hype sa akin tong pineapple tinapay. Finally, nung busog na, malamig na ang ulo, sakay na tayo ng bus. Tapos iikot na tayo dito sa may mukha siyang Chino Roses. Parang naghahalo yung Makati at saka Binondo. Hindi ko maintindihan kung nasan kami, pero ang ganda mga kamari-chef. Maaliw ka talaga, kahit saan ka magpunta, ang linis, ang organized nila, ang systematic nila, ang disiplinado nila.
Tapos, mga Kamari-Chef, I mean, you see buildings, but they are all clean. Like, kahit sumandal ka sa pader, hindi ka dudumi. Mapapansin nyo sa mga places, naghahalo yung Portuguese na culture at saka yung Chinese na culture. By the way, mahaba tong vlog ko ha, kasi gusto ko i-compress yung isang buong araw ko sa isang vlog. And, syempre, ang saya kaya para tayong nagmamasyal together. So, ito na yung Senado Square ba to? Senado Square. Ayan, so dito ulit nag-umpisa yung pangalawang set ng tantrum ko. Ayan. So, kakain ulit tayo ng Portuguese egg tart. Why not? Gusto ko kasi parang matikman lahat. Alam mo yung iba-iba. Tapos may mga beef jerky. Nabasa ko lang sa comment section na libre daw yung tikim-tikim dito. Kaya nung umpisa, tinitignan ko lang. Pero nung nabasa ko yung... Nagtanong kasi ako sa Facebook kung saan pwede kumain dito. At nag-aaway nga kami mag-asawa. Gawa ng gusto kong sit-down meal eh. Yung matikman yung food nila, mag-osyoso. Pero, masaya palang kumain dito habang naglalakad. Kasi yun nga, yung group na kasama namin is tumatalon sila from one place to another. Talagang parang tour talaga na speed. Eh ako si si sit down, si kain, si osyoso, si tingin-tingin, upo ulit, tas lakad onte, ganun. So itong part na to, humiwalay muna kami sa group and then nagkaroon kami ng time to look around. Ayan. So dami ng pinatitikim nila. I wonder, kumikita pa ba kaya sila? Ayan, so trinay ko yung pork jerky. Ang sarap naman siya. Tapos nakalimutan ko nang bumili. Kasi ito naman yung time na naghahabol na kami ng bus. Gawa ng hanggang 5 PM lang kasi kami dito sa Macau. So after that, talon naman kami sa isa na namang place within Macau. And I think this is the area kung saan, I don't know correct me if I'm wrong. Ito yung may mga hotel-hotel na yung may mga casino. Tapos, it's another long walk. As in, pagod na kaming lahat. Pero, dahil sa sobrang ganda ng lugar, wala yung pagod namin. On our way back, we went to Central and gusto ko kasi matry yung isang Michelin star dito na nagsuserve ng roasted goose and the name is Yatlok. Dito yan sa may Central. Ang sikip, kakain kakatabi ibang mga tao. Tapos, mahigpit sila, hindi ka pwedeng magpalit ng upuan. Pero sila ang may pinakamasarap na coke na natikmang ko or uhaw na uhaw lang ako. Pero ang sarap mga Kamari-Chef. It's a must try. Mahal siya, naka $550 kaming dalawa lang ng asawa ko. Pero worth it yung experience kasi yung elbow to elbow kayo ng mga kumakain doon. Tapos makita mo yung service nila, ang ingay, ang daming tao, in and out. Yung lasa ng food parang hawker chan dito sa Pilipinas na alam ko sa Singapore yun galing eh. Pero ang sarap niya. Tas iba yung noodles nila dito, maninipis. Tapos akala mo magaang siya. Pero mga Kamari-Chef, towards the middle, hindi ko na maubos. Ay, kumakahol na yung mga aso ng kapitbahay namin. So, this day was really memorable sa akin kasi literal na na-culture shock ako. Ayun lang, bye-bye!